Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito na tayo sa pagitan ni Propetang Yusuf alayhisalam at sa kanyang mga kapatid na nagselos sa kanya at nainggit at naging isa sa mga naging kalaban niya sa kanyang buhay, dahil ito ang nagtapon sa kanya o naglagay sa ilalim ng balon at iniwanan lang siya na mag-isa doon. Pagkatapos, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, katotohanan sinabi ng mga kapatid ni Yusuf alayhisalam, no? Sa panahon na tinanong sila kung nasa kanila ba nasa kanila ba o nakakuha ba sila o nagnakaw ba sila, no? Dahil tinanong ito ni Yusuf alayhisalam, dahil nilagyan niya ang isa sa mga panglagyan ng pagkain ng kapatid niya na si Binyamin, no, para lang makuha o para lang maiwan ito, no, at makapiling ni Yusuf alayhisalam itong kanyang kapatid. So yun ang kanyang ginawa, no, ang misyon ni Yusuf alayhisalam. So pagkatapos, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, katotohanan nung tiningnan mismo ni Yusuf alayhisalam kung sino sa kanila ang nakakuha, at nakita nga itong nakuha dito sa kanyang kapatid na si Binyamin. Subalit, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, sa panahong ito nung sinabi ni Yusuf alayhisalam na kung ito ay nagnakaw, katiyakan mayroon siyang kapatid na nagnakaw din. Ito ang sinabi ng mga kapatid ni Yusuf alayhisalam. No, ang sabi niya, kung ito nga si Binyamin ay nagnakaw, katotohanan na meron din siyang kapatid na nagnakaw. At yun nga ay si Yusuf ang kanilang itinutukoy o tinukoy dito. Subalit, no, kinimkim lamang ni Yusuf alayhisalam sa kanyang sarili na kung anuman ang kanyang narinig o naramdaman. Dahil nga siya nga ay propeta at maputi at mabait sa lahat ng oras. At sinabi lang niya sa kanyang sarili na kayo ang higit na masama, ang katayuan kaysa sa binabanggit niyo, dahil nagpakana kayo laban sa akin, at ito ay iyong ginawa, at ang Allah ay ganap na nakakaalam. Pagkatapos, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, katotohanan ang sinabi ng kanyang kapatid nung makita nga yung ninakaw nandun kay Binyamin, no, na kapatid ni Yusuf sa isang ina. Ang sabi ng mga kapatid nito, no, ang sabi nila na sila ay nagmamakaawa dahil katotohanan, no, na nangako sila sa kanilang ama na ang kanilang ama ay mayroong edad o matanda na nga ito, no? Na ang sabi nila katotohanan na ang ama nitong bata o ang ama nila ay nagmamahal ng lubos ng higit sa kanya, na hindi niya makakayanan na mapalayo ang kanyang anak. Kaya ang sabi ng mga kapatid niya na pumili ka sa amin, no? Kung sino ang gusto mo para maging kapalit ni Binyamin na kapatid ni Yusuf alayhisalam sa isang ina. So yan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. Subalit, ang sabi sa banal na Quran, qala ma'azallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhal la zalimun. Ang sinabi ni Yusuf alayhisalam, hinihiling namin sa Allah ang kalinga na ilayo kami sa kamalian na parusahan namin ang iba, no? Samantalang hindi naman namin sa kanya natagpuan ang aming hinahanap na katulad ng nasaad sa inyong batas. Katiyakan kapag yaon ay aming ginawa, magiging o mapabilang kami sa mga taong masasama. So yan ang sinabi ni Yusuf alayhisalam, at yan din ang kanyang plano, no? So okay, sige lang, Brother James, kahit ako nahuli din, medyo ano na ngayon, 12:20 na, no? Suppose ang ating topic o ang ating live video ay sa
10, no? Nahuli tayo ng minsan nahuli tayo dahil meron dahil sa may iba tayong ginagawa, no? Inshallah subhanahu wa ta'ala. At nanonood ngayon, mashallah, no, ang ating mga brothers, sina Brother James, no? Shukran brother, hope to see you again. At si Saudi, no, Hasan, at si Sister Tanisa, at ang ating pinakamagiting at mapagmahal na Sheikh, si Sheikh Al-Ustad Binhar Jumadil Pandi. Shukran, jazakallahu khairan. So, kapatid kong mananampalataya o sumasampalataya dito sa reliyong Islam, katotohanan, yun ang sinabi ni Yusuf alayhi salam. Kumbaga, no, ika nga, bakit parurusahan, no, yung hindi naman nagkasala? Yung nagkasala dapat ang parurusahan. At ang kanilang batas, no, kung sino yung nagnakaw, siya yung maiiwan at magiging alipin ng kanyang ninakawan. So yan ang kanilang mga batas. At pagkatapos, no, naging isa sa mga dahilan yung pagbanggit ni Yusuf na sila ay nawalan ng pag-asa, na tumugon sa kanilang kahilingan, at sila nga ay lumayo na, at sila ay sinabi ng isa na nakakatanda sa kanila, hindi ba ninyo alam na gumawa kayo ng matibay na pangako? Ibig sabihin, pinaalala ng nakakatandang kapatid nila na katotohanan itong mga kapatid ni Yusuf alayhi salam ay gumawa naman ng pangako, no? Katulad ng ginawa nila sa panahon na sila ay may misyon na itapon o patayin si Yusuf alayhi salam, no? Nangako sila sa kanilang tatay na sila ang magiging kaagapay at magliligtas sa kung anuman nakapahamakan na mangyayari sa kanilang kapatid o nakababatang kapatid. So yan, kapatid kong minamahal, sa panamatasan na ibalik ninyo ang inyong kapatid. Ito ang kanilang pangako. Maliban na lang na kung kayo ay natalo sa inyong mga kalaban. Yan ang kanilang pinangako sa kanilang tatay. At pagkatapos, ang binanggit sa banal na Quran, ang sabi, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraka wa ma shahidna illa bima amilna o bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Mashallah, nanonood ngayon ang ating brother na si Yusuf Tajul. Shukran brother. At si Abu Talha, no, Ibrahim, mashallah, shukran, jazakallahu khairan. At ang ating brother, my best friend, no, my kababata, Mr. Nur Amin Salihuddin Sariul, mashallah, shukran sa panonood brother, no. Hope to see you again, no, long time no see, but now I see you, but you are near, napakalayo mo po. So inshallah, hope to see you again. So ipagpapatuloy natin ang ating kwento inshallah subhanahu wa ta'ala. At sinabihan na nga sila na bumalik na lang sa kanilang ama, na ibalita nila ang mga pangyayari, at sabihin nila sa kanyang ama na katiyakan ang iyong anak ay nagnakaw, na ito nga ay si Binyamin, no, na kapatid ni Yusuf alayhi salam sa isang ina. Okay, dahil marami ang asawa ni Propetang Yaqub alayhi salam. At ang sinabi nila na sila ay hindi sumaksi maliban sa kung ano ang kanilang nalalaman, at walang pag-aalinlangan na nakita nila ang panukat doon sa kanyang daladalahan. Ibig sabihin yung panukat na ninakaw na talaga sinadya ito na ilagay, no, sa lalagyan ng pagkain ni Binyamin na kapatid ni Yusuf alayhi salam sa isang ina, upang nang sa ganon maiwan nga ito at makasama ni Yusuf alayhi salam. So yan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. At tanungin ninyo ang inyong ama sa kwentong ito, na ang mga taga-Egypt, taga-Ehipto at ang mga karaban na mga nakasabay nila, dahil katiyakan mapapatunayan sa mga kanilang kasamahan o sa ibang karaban na nangyari nga itong kanilang ikinuwento sa kanilang ama. So pagkatapos, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, at nung sila ay makabalik na nga
At naikwento na nila sa kanilang pinakamamahal na ama, kay Yaqub alayhi salam, ang mga pangyayari na nangyari. Ano ang sinabi sa kanila? Ang sabi sa kanila ni Yaqub alayhi salam, ang totoo ay niloloko at nililinlang lamang kayo ng inyong mga sarili, na siyang naguutos sa inyo na magpakana ng masama na katulad ng pakana na inyong ginawa noon kay Yusuf. Kay Yusuf, na kung kaya ang sabi ng kanilang ama, fasabrun jamil. Allahu Akbar, no? Grabe mapagtiis si propetang Yaqub alayhi salam, na isa siya sa mga propeta na sobra kong magtiis. Ang sabi niya, fasabrun jamil, pagtitiis na lamang ang siyang, ang sabi niya, pinakaangkop sa akin. Ibig sabihin, ang pinakamainam na gawin ko ay ang magtiis na lamang. Yan ang sinabi ni propetang Yaqub alayhi salam. Isa rin ito na dapat ay ito yung ating palaging sabihin, no? Kung may mawala sa atin na pinakamamahal sa buhay, no? Ito lang yung sabihin natin na fasabrun jamil, no? Ang pinakamainam ay ang magtiis na lamang ako, dahil ito ay isa sa mga tadhana at isa sa mga pagsubok na kailangan kong malampasan. At katotohanan, ang sabi nga dito sa kwento na ito, na pagkatapos sinabi ni propetang Yaqub alayhi salam na ang pagtitis ay mas mainam sa kanya, no? At naaangkop sa kanya, ang sabi, nauha ay ibalik sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tatlong anak, na si Yusuf alayhi salam at kapatid nito na si Binyamin, at kapatid nito na nakakatanda sa kanila na nagpaiwan doon dahil para mabantayan niya ang kapatid niya na si Binyamin. Okay. So pagkatapos, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, at tumalikod na nga si Yaqub alayhi salam sa kanila, na ang kanyang dibdib ay naninikip, no? Dahil sa kanilang sinabi at kanyang sinabi, kaawa-awa naman ang aking pagdadalamhati kay Yusuf, at namuti na ang kanyang mga mata, na nawala na ang mga itim nito dahil sa labis ng kalungkutan na nag-uumapaw sa kanyang kalooban. Subhanallah. At kinimkim niya ito ng napakatindi, at nabulag ang kanyang mata dahil sa sobrang pag-iiyak, no, nawala ang itim nito. Kaya minsan yung kalungkutan, no, yung kalungkutan, yung yung halimbawa, yung inaalala mo palagi ang isang tao, minsan magdudulot din ito ng kapighatian. Kapighatian. Tulad ng nangyari sa isang ama, no, na naghihintay na makita niya ulit ang kanyang pinakamamahal na anak. Dahil sa kalungkutan niya, nabulag ang kanyang mata dahil sa sobrang pag-iiyak nito. Yan ang isa sa mga dapat nating palaging tandaan, na kahit anong dahilan, kung ang tatay mo pa rin yan, no? At mapalayo ka man, alam mo na namimiss ka rin niya. Okay, no? At pagkatapos, ang sabi ng mga kapatid niya, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna hardan aw takuna min al-halikin. At ang sinabi ng kanyang mga kapatid ni Yusuf sa kanilang ama, sumusumpa kami sa Allah. Hanggang ngayon ba ay naaalala mo pa rin si Yusuf, na siyang naging sanhi ng iyong labis na kalungkutan hanggang sa ikaw ay humina at halos mamatay na? Kaya pagpahingahin mo na ang iyong sarili. So ibig sabihin, isa sa mga pag-alala sa tao sa pinakamamahal mo na magiging sanhi ng kapighatian at magiging sakit mo pa. So imbis na alalahanin mo ang isang tao na makakasama sa iyong kalusugan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, alalahanin mo na lang ang Allah. At sumamba ka at magpatira pa sa Kanya, at humingi ka na sana ikaw ay mapabilang sa mga taong makakapasok ng paraiso na wala ng pag-aalinlangan. Allahu Akbar. So yun, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. At ang sabi ni Yaqub alayhi salam bilang pagtugon sa kanila, ang sabi niya,
Hindi ko ihahayag ang aking matinding kalungkutan bukod lamang sa Allah, na bukod tangi na siya lamang ang nagpapaginhawa sa anumang kahirapan at pagsubok, at ako ang higit na nakakaalam sa awa ng Allah at ang kaginhawaan na kanyang ipinagkakaloob, samantalang kayo ay hindi ninyo ito nababatid. So ibig sabihin, sinabi ni Yaqub alayhisalam sa kanyang anak upang matugunan ang kanilang mga katanungan sa kanyang kalungkutan na katotohanan. Ang sabi ni Yaqub alayhisalam, hindi niya ihahayag o sasabihin ang kanyang kalungkutan sa kung sino man, bagkus ang Allah lamang ang kanyang sasabihan, hihilingan, at iiyak siya sa Allah. Allahu Akbar. So yan, kung na mismo ang isang tao, naalala mo ang isang tao at ikaw ay nalungkot, kaagad kang humingi sa Allah ng tulong na maagapan ang kalungkutan sa iyong mga puso't damdamin, upang nang sa ganun, yung luha mo hindi maging walang saysay. So yan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. At ang sabi ni Yaqub alayhisalam, o aking mga anak, kayo ay bumalik sa bayan ng Ehipto, at alamin ninyo ang balita hinggil kay Yusuf at sa kanyang kapatid, at huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah, dahil katiyakan hindi nawawala ng pag-asa sa awa ng Allah ang sino man, maliban lamang sa hindi naniniwala sa kanyang kapangyarihan at lumabag sa kanya. So yan ang sinabi ni Yaqub alayhisalam sa kanyang mga anak. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. At sa makatuwid, sila ay nagtungo nga sa bayan ng Egypt o Ehipto na tinatawag, at nang sila ay pumasok na doon sa kwarto ni Yusuf alayhisalam, na kanilang sinabi, o ikaw na pinuno, sinalanta kami at ang aming pamilya ng taggutom o ng pagkagutom at tagtuyot. At ngayon daladala namin sa iyo ang kaunting halaga na kung kaya pagkalooban mo kami ng anumang ipinagkakaloob mo sa sino mang may sapat na pambayad, at magkawanggawa ka sa amin, magbigay ka sa amin, no? Ang sabi ng kanilang mga kapatid, natanggapin mo ang maliit na halaga ng dirham na ito ay isaalang-alang mo na lamang ang aming ibibigay sa iyo. Katiyakan ng Allah ay nagkakaloob ng gantimpala sa sino man na nagbibigay ng kawanggawa sa mga nangangailangan. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. At ito naman ang sinabi sa kanila ni Yusuf alayhi salam, at nang marinig niya ang kanilang mga sinabi na naawa siya sa kanila, at ipinakilala niya na sa kanyang mga kapatid ang kanyang sarili. Ang sabi ni Yusuf alayhi salam, natatandaan ba ninyo ang ginawa ninyo kay Yusuf at sa kanyang kapatid, na pang-aapi noong kayo ay nasa kamangmangan at walang kaalam-alam? No, wala kayong kaalam-alam sa magiging bunga ng inyong mga ginagawa. Allahu Akbar. So nagpakilala na sa kanila si Yusuf alayhi salam. Ang sabi ng kanyang mga kapatid, no, ikaw ba sa katotohanan si Yusuf? Sinabi ni Yusuf alayhi salam, oo, ako nga. Ako nga si Yusuf. At ito ang kapatid, no? Ito ang aking kapatid sa ama at ina. Katiyakan kami ay pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinagsama kami pagkatapos ng mahabang taon ng paghihiwalay. Katiyakan ang sino mang natatakot sa Allah at may pagtitiis sa mga pagsubok ay walang pag-aalinlangan na ang Allah ay hindi niya binabaliwala ang gantimpalang ng mga gumagawa ng kabutihan, kundi ipinagkalooban, no? Ipinagkakalooban niya ito ng higit na gantimpala. So ibig sabihin, kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung katotohanan na ikaw ay sinubukan ng Allah at ikaw ay nagtiis at
at ikaw ay nagtiis na may mga mithiin na naway itong pagsubok ay may katapusan at makukuha mo rin ang iyong mga hinahangad sa takdang panahon. Inshallah, ibibigay at ipagkakaloob din sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa sa iyong mga inaasam na mga kahilingan at gantimpala nito. Ang sabi ng kapatid ni Yusuf alayhi salam na sila ay sumumpa sa Allah, nakatiyakan higit na pinagpala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa amin. At inangat ka o Yusuf, binigyan ka ng kaalaman na malawak na kaalaman at pag-uunawa. At ganun din binigyan ka ng malaking biyaya na kahit sa katotohanan kami ay sadyang nagkamali sa aming ginawa sa iyo at sa iyong kapatid. So dito nagsisi na ang kanyang mga kapatid. Subalit kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, nabanggit natin sa ikatlo nating kwento, parte ng kwento, na ang mga propeta lumalabas sa kanilang katauhan na sila ay mababait at mapagpatawad at mapagbigay. So ito ang sinagot sa kanila ni Yusuf alayhi salam. Ang sabi, wala nang paninisi sa inyo sa ngayon. At sinabi niya, patawarin kayo ng Allah dahil sa siya ay ganap na maawain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap na maawain sa lahat ng mga tao, no, na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, no? At pagkatapos sila ay inutusan ni Yusuf alayhi salam, no, na umuwi na, no, at dalhin ang magandang balita at ibigay, no, sa kanilang amahan ang kanilang daladalang damit na kamisita ni Yusuf alayhi salam, no, at ilagay ito sa mukha ng kanilang ama upang magkaroon muli ng paningin. Allahu Akbar. At pagkatapos nga inilagay na ito sa kanyang mata at nakakita na nga ang kanilang amahan, no, na si Yaqub alayhi salam. Allahu Akbar. So yan ay isa sa mga naging dahilan, no, sa kapahintulutan ni Allah, nakakita nga ang kanyang ama na si Propetang Yaqub alayhi salam. At nang sila ay nakaalis na, no, sa karaban mula sa bayan ng Ehipto, dala-dala na nila ang kamaseta at inilagay na nga nila at naamoy na nga ito ni Yaqub alayhi salam at inilagay nila sa muka at nakakita nga ito. Alhamdulillah. So yan kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. At pagkatapos, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal kadim. At sinabi ng ilan sa kanila, no, sa kapatid ni Yusuf alayhi salam, sumusumpa kami sa Allah, katiyakan ikaw ay nasa dati mo pa ring pagkakamali dahil sa labis mong pagmamahal kay Yusuf na hindi mo siya makalimutan. Subalit, no, nung nailagay na nga sa muka ng kanilang ama yung damit ni Yusuf alayhi salam, no, at nakakita na nga ito, alhamdulillah. At sinabi ni Yaqub alayhi salam sa kanila, sa kanyang mga anak na kapatid ni Yusuf, ang sabi, hindi ba sinabi ko sa inyo, katiyakan ako ay higit na nakakaalam kaysa sa inyo hinggil sa Allah ng mga bagay na hindi ninyo alam na kanyang biyaya, pagkaawa at kagandahang loob. Yan ang sinabi ni Yaqub alayhi salam sa kanyang mga anak. Ang sabi ng kanyang mga anak, qalu ya abana, Allahu Akbar. Ang sabi niya, qalu ya abana astaghfir lana. O aming mahal na ama, ang sabi, o aming ama, ipanalangin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Panginoon na tagapaglikha. Ang sabi ng kanyang mga anak, no, ipanalangin mo sa Allah, sa Panginoon na tagapaglikha, na kami ay patawarin at
pagpapatirapan ang aming mga pagkakasala dahil katiyakan kami ay nagkamali sa aming ginawa kay Yusuf at sa kanyang kapatid. So dito, nagsisi na sila. Dahil sa kanilang inggit at selos, nakalimutan nila na si Yusuf ay isa sa mga kapatid nila at propeta ng Allah. At ang sabi, "Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim." At sinabi ni Yaqub alayhi salam sa kanyang mga anak na katotohanan, idadalangin ko sa aking Panginoon na patawarin kayo sa inyong pagkakasala. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala adkhulu Misra insyaallah aminin. At umalis si Yaqub alayhi salam at ang kanyang pamilya patungo kay Yusuf sa bansa ng Egypt o Ehipto. At noong sila ay dumating doon, isinama ni Yusuf ang kanyang magulang at kanyang sinabi sa kanila, "Pumasok kayo sa Ehipto sa kapahintulutan ng Allah, naligtas sa anumang kahirapan at taggutom at sa anumang di ka nais-nais na bagay." Allahu Akbar. Alhamdulillah, at kami po ay nakapunta na ng Egypt, no? At nakita namin ang kagandahan ng Egypt, no? At yan din ang isa sa mga pangarap ko na makapunta ulit at makapag-aral doon inshallah at makapagtapos sa Jamiatul Azhar inshallah subhanahu wa ta'ala sa bayan ng Ehipto, Egypt. At pagkatapos, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, ipinaupo niya ang kanyang ama at ina sa trono na nasa kanyang tabi bilang parangal sa kanila. Allahu Akbar. At binati siya ng kanyang mga magulang at 11 niyang kapatid sa pamamagitan ng pagpapatira pa sa kanya bilang pagbati at parangal at hindi bilang pagsamba. Dahil ang pagpapatira pa sa panahon nila ay pwede. Subalit sa panahon nating ito, hindi na pwede na magpatira pa ka sa isang tao, bagkus ang pagpapatira pa ang sujud para lamang sa Allah at hindi para sa kanyang nilikha. Yan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. At ito ay pinahintulot sa kanila, sa kanilang batas noon at ipinagbawal naman sa batas natin ngayon, no? Upang pigilin ang daan patungo sa pagsamba ng iba bukod sa Allah. At pagkatapos, sinabi ni Yusuf alayhi salam sa kanyang ama, "Ang pagpapatira pa ninyo, no, sa akin ay siyang kahulugan ng aking panaginip na ikinuwento ko sa inyo noong ako ay bata pa lamang. Katiyakan, tinupad ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng walang pag-aalinlangan. No? Pinagpala niya ako noong pinalabas niya ako mula sa kulungan at dinala niya ako sa akin mula sa disertong pamumuhay pagkatapos taniman ni Shaitan ng puot ang ugnayan naming magkakapatid sa pagitan nila sa pagitan ko, katiyakan ng aking Panginoon na tagapaglikha sa lahat." Ang sabi ni Yusuf alayhi salam, latif, kapitapitagan at pinakadalubhasa sa kanyang pangangalaga at pangangasiwa sa sino mang kanyang nais na walang pag-aalinlangan. Siya ay ang alim, ang Allah ay alim, ang ganap na nakakaalam sa anumang nakakabuti sa kanyang mga alipin, na ang Al-Hakim, ang ganap na maalam sa anumang kanyang sinasabi at ginagawa. Allahu Akbar. Ito ang sinabi ni Yusuf alayhi salam. Ang sabi niya pa, at dito na magtatapos insyaallah subhanahu wa ta'ala, naway nakabigay kami ng tulong patungkol sa kwento ni Yusuf alayhi salam. Ang sabi ni Yusuf alayhi salam, Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ito ang panalangin ni Yusuf alayhi salam. Si Yusuf ay nanalangin sa kanyang Panginoon na kanyang sinabi, "O aking Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha, na walang pag-aalinlangan, ipinagkaloob mo sa akin ang pamumuno sa kaharian ng Ehipto, ng Egypt, at itinuro mo sa akin
ang pagbibigay ng kahulugan ng bawat panaginip ng sino man ng tao sa kanyang kapanahunan, at iba pang kaalaman. Fatiris samawati wal ard, ang tanging tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan. Sa pinakamagandang kaayusan, ikaw ay aking wali, ganap na tagapangangalaga sa lahat ng aking pangangailangan dito sa daigdig. Allahu Akbar. Yan ang Allah. Ang dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siya lang ang bukod tangi na may kakayanan na pwedeng mangalaga sa lahat ng tao dito sa mundo at magbigay ng mga gamot sa mga may karamdaman at magpagaling sa kanilang mga sakit. At yan ay katotohanan na mismo binanggit ni Yusuf a.s. sa kwentong ito, na siya lang ang Allah, na sinabi ni Yusuf a.s. na siya lang ang Allah na bukod tangi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit ni Yusuf dito sa kwentong ito, na kanyang sinabi na ang Allah na tagapaglikha sa lahat ng daigdig, at siya rin ang nangangasiwa sa kabilang buhay na kung kaya. Ang sabi ni Yusuf alayhi salam, sinabi ni Yusuf sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi niya, humingi siya sa Panginoon, Allah, sanhiin mo na mamatay ako, ibilang mo ako. O kung mamatay man ako, o Allah, ang sabi niya, ibilang mo ako sa isang Muslim. Allahu Akbar. Ito ang hiniling ng propeta sa Panginoong Allah, na kung mamatay man ako, ibilang mo ako na ako ay Muslim. At ibilang mo ako sa iyong mga mabubuting alipin, mga propeta at mga matutuwid na at mga pinili mo na mga dalisay at malilinis. Ito ang hiniling ni Propeta Yusuf alayhi salam sa kanyang kahuli-hulihang buhay. At siya nga ay nabuhay na hindi na isang pinuno, isang hari, dahil ang hiningi niya sa Allah na siya ay mapabilang lamang sa isang normal na tao, sa isang mananampalataya at mapabilang sa mga taong sumasampalataya sa Allah. Hindi na hiningi na siya ay maging isang hari sa kanyang buong buhay, bagkus ang hiningi na sa kahuli-hulihan ng buhay na mamatay siya bilang isang simpleng tao, na isang mamamayan at isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama katulad ng pamumuhay ni Propetang Abraham, Propetang Ishaq, Propetang Ismail, Propetang Yaqub alayhimussalam. So yan ang hiningi ni Propetang Yusuf alayhi salam. So ang mga aral sa kwento na ating nabanggit mula sa part 1 at part 2, part 3 hanggang sa kahuli-hulihang parte ng kwento. Ano nga ba ang mga aral na maaari nating mapulot o makuha sa ating mga kwento na nabanggit? Una, ang aral na ating makukuha, ang kasamaan ng pagsiselos. Ang kasamaan ng pagsiselos, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. Kahit pa magkapatid, kahit pa magkapatid o magkaibigan, kapag sumobra na ang pagsiselos sa bawat isa, yan ang magiging daan ni Satanas upang mapaghiwalay ang nagmamahalan, upang mag-away ito dahil lamang sa selos. Kaya kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, maging makontento po tayo. Maging makontento tayo, Huwag na nating hanapin pa ang kung anuman na hindi na ibinigay sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maging makontento tayo. Yan ang isa sa pinakamalaking aral sa kwento ni Yusuf alayhi salam, dahil sa kasamaan ng inggit at pagsiselos na gawa ng kanyang mga kapatid mismo, na siya ay patayin, na siya ay itapon sa malayong lugar, at na siya ay ihulog sa balong malalim na walang kasama at balong madilim at sa kagubatan, dahil lamang sa kasamaan ng pagsiselos. Kaya kung may pagsiselos ka sa kapatid mo ngayon pa lang, ay alisin mo na. Kung may pagsiselos ka sa kapwa mong Muslim ngayon pa lang, ay iwanan mo na. Dahil sa kabilang buhay, kapatid kong minamahal,
Baka yung pagsiselos na ginawa mo, hindi mo alam na nasira mo na pala ang buhay ng isang tao o kapatid mo sa pananampalatayang Islam. Ganyan kasama ang selos, ang hasad, ang inggit. Dapat hindi mangyari ito sa isang Muslim na gustong makamit ang tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kung may selos ka man, iwanan mo na. At ano pa, isa rin ito sa mga aral sa mga babae, sa ating kababaihan, no? Sa sobrang pagsiselos, minsan kahit gusto na ng kanilang husband o asawa na mag-asawa pa ng isa, no? Dahil sa kanilang selos, gagawa sila ng mga masasamang gawain para lang hindi matuloy ang layunin ng kanilang husband o asawa na makapag-asawa pa ng isang babae. Dahil lamang sa selos. Kaya itong selos, kapag nakontrolado ng babae sa kanyang sarili, magiging daan ito upang siya ay kalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil isa sa mga 4 na katangian na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kababaihan, at doon sa 4 o 5 katangian na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa in ata'at li zawjiha, na kapag siya ay sumunod sa kanyang asawa, sa kanyang husband, na ibinigay nito ang mga kahilingan at ipinagkaloob niya ang kagustuhan, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na itong babae sa kabilang buhay, makakapasok siya sa kahit anong pintuan ng paraiso na kanyang magustuhan o maibigan. Allahu Akbar, hindi mo magusto, kapatid kong babae na sumasampalataya sa reliyong Islam, hindi mo ba magugustuhan sa kabilang buhay na ikaw ay pipili sa paraiso na yung magugustuhan? Ang masaklap pa at masakit at nakakatakot sa ating kapatid na kababaihan sa panahong ito na meron sa kanila na magsasabi, ang sabi nila, mas pipiliin pa nila ang impernong apoy kaysa magkaroon ng duwaya o magkaroon ng isa pang asawa ang kanilang husband. Subhanallah, la hawla wala quwata, la ilaha illallah. Kapatid kong mananampalataya sa reliyong Islam, gaano nga ba kahirap ang pamumuhay sa impernong apoy? Bakit kaya mong banggitin na mas gusto mo pang makapasok sa imperno kaysa magkaroon ng second wife ang iyong asawa? Allahu musta'an. Sa mga kapatid na kababaihan na ganito ang kanilang paniniwala, naway patawarin sila ni Allah at magbago ang kanilang mga puso at isipan. Sa mga kalalakihan naman na may matitinong pag-iisip at may mabubuting puso, hindi po yan mag-aasawa ng basta-basta kung hindi po kaya kanilang alagaan at ibigay ang mga pangangailangan mo, at hindi ka mahihirapan na tanggapin ang ikalawang kabiyak ng minamahal mo. Sadyang masakit po na magkaroon ng kahati sa pagmamahal, hindi po ba? No, kahit sa mga kalalakihan, no, kung may crush ang iyong minamahal, siyempre magagalit ka at madidismaya. Subalit sa mga kalalakihan na may mabubuting puso na gusto lang na maprotektahan ang dangal ng isang babae at gustong matulungan, binanggit ito mismo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. As-sa'i anil armalati, kung hindi ko nakalimutan ang hadith, kal mujahid fi sabilillah wa yaqumu bil layli wa yasumu bin nahari, rawahul Bukhari o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kung sino man na isang lalaki, no, na matutulungan niya ang isang balo, ang isang balo. Kung hindi ko nakalimutan, ito yung mga kahulugan. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, balo, biyuda. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na para ang gantimpala sa kanya ay parang nakikipagbaka sa landas ni Allah at nagdarasal ng tahajjud,
ng kalahating gabi at nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, sadyang ang pagsiselos hindi na po natin yan maiiwasan, no? Yan, subalit ang pagsiselos ng sobra ay maaaring makapagbigay ng kapahamakan sa kapatid mo, no? Kaya kung magselos ka man, huwag mong ipasobra, no? Doon lang sa konti lang. Pwede ka magselos. Sabihin, mahal, nagiselos ako, mahal. Sige na, mag-asawa ka na. Pero nagiselos pa rin ako. Yun dapat, mashallah. So yan. Okay, siguro sa mga kapatid nating kalalakihan ay naging masaya, subalit sa mga kapatid nating kababaihan ay naging malungkot. Bakit napasama ang patungkol sa duwaya sa ating talakayan? Yun ay isa lamang sa mga naibigay natin, no? At ang ikalawang aral. Ano nga ba ang ikalawang aral? Ang pagmamahal ng kapatid na may mabuting puso. Allahu Akbar. At ito nga si Yusuf alayhi salam, na kahit ganun pa man ang ginawa ng kanyang kapatid, no? Kahit siya ay pinagtangkaang patayin, itapon sa malayong lupain, at ihulog sa malalim na balon na madilim, subalit ano ang kanyang ginawa? Pinatawad niya ito at sinabi pa niya na kayo ay patawarin ni Allah. At tinanggap niya ito ng taus-puso at bukal. Allahu Akbar. So ganyan dapat ang magkakapatid. Kahit pa ano ang naging kasalanan ng kapatid mo, kung ito ay humingin ng kapatawaran, kaagad mo siyang patawarin. Dahil ang Allah, ang Panginoon natin na tagapaglikha ng sanlibutan, kahit pagaano kalaki ang ating mga kasalanan, sinabi sa Hadithul Quds, na patatawarin tayo ng Allah kapag tayo ay humiling sa Kanya. At sinabi pa sa isang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na tatanggapin ang kung anuman na paghingi ng kapatawaran ng alipin ni Allah hanggat siya ay hindi pa napuputol ang kanyang hininga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So yan ang ikalawang aral. Ikatlong aral. Ang ikatlong aral, ang labis na kalungkutan ng bawat tao na may mga iba't ibang problema at malalaking dinadala sa buhay. No? Yung malalaki ang mga problema. Yung mga kalungkutan nila na halos masabi nila sa kanilang sarili na ang buhay ko ay wala ng halaga. Na kung pwede lang sana ay patigilin ko na ang aking hininga dahil sa sobrang bigat ng problema na kanilang dinadala. Subalit, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, idaan po natin ito sa paghiling ng tulong sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng ginawa ni Propetang Yaqub alayhi salam, na tatay o amahan ni Yusuf alayhi salam, na kanyang sinabi, fasabrun jamil. Ang pagtitiis o pagtitimpi mas mainam kung naaangkop na gawin ko. Allahu Akbar. So yan, kahit pa nabulag ang kanyang mga mata at nanghina ang kanyang pangangatawan dahil sa labis na pag-alala sa kanyang pinakamamahal na anak, no? Subalit hindi na nakalimutan na unahin ang Panginoong Allah at sabihin ang mga hinanaing ng kanyang puso at nararamdaman sa pighati ng kanyang nararanasan o nararamdaman. Kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, at ano ang ikaapat? Ikaapat na aral sa kwentong ito at panghuli na. Ang aral, ang bunga ng pagtitiis. Allahu Akbar. Ano ang bunga ng pagtitiis? Si Yusuf alayhi salam, nung siya ay itinapon o hinulog sa balong malalim sa madilim, wala siyang ibang ginawa o sinabi o nagbigkas ng mga masasamang salita o hinanaing, bagkus ang kanyang sinabi na siya ay magtiis. At nung siya ay makulong ng mahabang taon, wala siyang sinabi kundi ang magtiis. At hindi siya nagbigkas ng mga salita na labag sa Allah. Hindi siya nagbigkas ng mga masasamang salita nang siya ay makulong. Bagkus ang sabi niya,
mas mainam pa na makapasok sa preso, no, sa presuhan kaysa makagawa ng karumal-dumal na kasalanan. Allahu Akbar. At dahil sa bunga ng kanyang pagtitiis at ng kanyang tatay na si Yaqub alayhi salam, siya ay ginawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging isang pinuno o tagapamahala ng imbakan ng pagkain o hari. Allahu Akbar. At ganun din ang kanyang ama. Dahil sa pagtitiis nito ng sobra-sobra, binigyan siya ng Allah ng kaligayahan. Yun ay ang makita niya si Yusuf alayhi salam at pinaupo nga siya sa trono na katabi ng kanyang pinakamamahal na anak na propeta. Allahu Akbar. At dahil sa kanyang pagtitiis, siya ay nakakita. So kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, itong pagtitiis, isa sa pinakamalaking sandata ng mananampalataya sa bawat pagsubok at pighati at kalungkutan na mangyayari sa ating buhay. Dahil katotohanan binanggit ng mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Katotohanan ang pinakamalaking gantimpala na ibibigay ipagkakaloob ng dakilang lumikha doon sa mga tao na mas mahigit, mas mabigat ang pagsubok na kanilang nararanasan o nararamdaman. So yan po kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. Naway itong kwento ay nagkaroon ng isa sa mga malaking aral sa ating buhay na kahit ano pang pighati o pagsubok, kapit lang po tayo sa Allah. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Don't lose your hope. Because every night we have another sunrise or tomorrow. So sa bawat paglubog ng araw, sa bawat madilim na gabi at malamig, asahan mo kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon ni Allah na mabuhay pang muli sa bukas, ay may liwanag pang makikita insyaAllah. At magkakaroon pa ng pagbabago ang bawat problema na ating kinakatakutan at kinakalungkutan. No? At tayo ay palaging magpasalamat sa mga biyaya ni Allah. Maliit man o malaki, ang mahalaga, tayo ay nasa loob ng relihiyong Islam at wala nang mas hihigit pa o titimbang pa sa biyayang ito. Dahil ang sabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, qad aflaha man aslam, katotohanan nagtagumpay na ang mga taong pumasok sa relihiyong Islam, wa ruzika kafafan, at nagtagumpay na ang mga tao na nasa loob ng relihiyong Islam na sila ay nakakakain sa isang araw at sa isang araw ay hindi. Wa kanna'ahu Allahu bima ata, at nagtagumpay rin ang mga taong nagpapasalamat at kontento sa bawat biyaya na ipinagkaloob sa kanila ni Allah. At pagpasensyahan na po ang aking mga salita na kung pakikinggan ay para itong tula, pero ito lamang ang maaari naming maitulong o maibibigay sa bawat madla. Naway nakabigay kami o nakatulong sa inyong mga katanungan patungkol sa mga kwento ng mga propeta na kinuwento mismo ng Allah sa banal na Quran. Allahu Akbar, kinuwento ito sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So yan po kapatid kong minamahal, at maraming salamat sa nanonood sa aking butihing manghod, no? Kay Siti Sara Abdurrahman at kay Ajma Hajan, salamat brother, no, sa panonood, at kay Nur Shifalin Akdam, shukran sister sa panonood, mashallah, tabarakallah ya akhi, jazakallah khairan. At kay Ma'am Michelle Ferrer Haji Kain, shukran inda sheng. So at kay Jaliha, no, at sa inyong lahat na nanonood, mashallah, maraming salamat, no, at naway biyayaan kayo ni Allah ng mga gusto ninyong makamit sa inyong buhay at sa kabilang buhay. Allahumma amin. At naway ipagkaloob sa atin ni Allah ang kapatawaran, at huwag nating kalimutan yung panalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. O Allah, o Panginoong Allah, hinihiling ko sa iyo, no? Allahumma innaka afuun,
katotohanan na ikaw ay mapagpatawad. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, na mahal mo ang magpatawad. Gusto mo ang magpatawad, magbigay ng kapatawaran. Fa'fu anna, kami po ay yung patawarin. Kami po, Allah ay yung patawarin sa aming mga kasalanan. So yan ang palagi nating basahin, no, inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang, no, inshallah, at ito na ang katapusan ng ating kwento patungkol kay Yusuf alayhi salam. At inshallah bukas ng gabi po naway makapanood pa po ang iba nating mga kapatid, at pagpasensyahan niyo na, medyo na late po tayo. Ang ating kwento, ang kwento ni propetang Adan, no, ang kwento ni Prophet Adan at ng kanyang asawa. So inshallah bukas ng gabi po, abangan po yan, no, ang kwento ni Adan at ng kanyang asawa. So yan, inshallah subhanahu wa ta'ala, maiksing kwento lamang yun, pero meron tayong mapupulot na aral, inshallah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat, jazakumullahu khairan. At kay maraming salamat din sa nag-share, no, kay Brother Nur Amin, mashallah, sa Riol. Syukran bro, ang aking kababata at mabait na kaibigan. At kay salamat din sa nag-share ng ating talakayan kay Haj Layla Habbi Naid. Syukran sister sa pag-share, no, jazakillahu khairan. At sa lahat pa ng nag-share ng bawat talakayan natin, so naway kayo ay kalugdan ni Allah. At kay Sir Munir Lolong Apang, syukran, at pagpasensya na minsan hindi ko na nare-reply ang mga mensahe ninyo. Dahil sa minsan busy po tayo dito, no. So yan. So alhamdulillah, lando na sa kay naman tayo magkajamahil. Okay, no? So inshallah baka bukas ng gabi, no, pagkatapos ng kwento ay ipapahayag natin kung paano nga ba yung Salatul Eid, no, ang pagdarasal kapag tayo ay nasa bahay. Inshallah bukas ng gabi, no, pagkatapos ng kwento ni Adan, ni Prophet Adam alayhi salam at sa kanyang asawa. Okay. So yan. So okay, magpapaalam na po ako sa inyo. At maraming salamat. Jazakumullahu khairan.